Araw ng Biyernes narito, ang Daily Bible Reading ayon kay San Lucas chapter 10 verse 13 to 16 ay nagpapakita ng malalim na aral tungkol sa responsibilidad ng mga tao sa pagtanggap o pagtanggi sa mensahe ng Diyos. Narito ang pagtanggi sa mensahe ng Diyos. Sa talatang ito, binabanggit ni Jesus ang mga lungsod ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Ang mga lungsod na ito ay nakasaksi ng mga himala at pagtuturo ni Jesus, ngunit hindi nila tinanggap ang kanyang mensahe. Dahil dito, sinabi ni Jesus na mas mapapaboran pa ang mga lungsod ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa kanila. Ang pagtanggi sa mensahe ng Diyos ay nagdudulot ng matinding kahihinatnan. Rejecting God's message brings dire consequences. Ang mga tao sa mga lungsod na ito ay nagpakita ng kawalang interes at pagmamataas na nagresulta sa kanilang pagtanggi sa grasya ng Diyos. At makikita natin dito ang kahalagahan ng pakikinig. Sa verse 16, sinabi ni Jesus, "Sinumang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at sinumang tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin, at sinumang tumatanggi sa akin ay tumatanggi sa nagsugo sa akin." Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikinig sa mensahe ng Diyos. This verse shows the importance of listening to God's message. Ang mga disipulo ni Jesus ay kanyang mga kinatawan, at ang pagtanggi sa kanila ay katumbas ng pagtanggi kay Jesus mismo. Ang aral naman nito para sa atin ay ito. Ayon kay San Lucas chapter 10 verse 13 to 16 ay may kaugnayan sa ating buhay ngayon. Dapat tayong maging maingat sa ating mga saloobin at kilos. Hindi natin dapat tanggihan ang mensahe ng Diyos dahil sa ating pagmamataas o kawalang interes. Dapat tayong maging handa na makinig sa kanyang salita na ipinakikita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod at sundin ang kanyang mga utos. Ang pagtanggi sa mensahe ng Diyos ay hindi lamang nagdudulot ng kahihinatnan sa ating buhay dito sa lupa, kundi pati na rin sa ating buhay sa kabilang buhay. Ang pagtanggap sa kanyang grasya ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa konklusyon, ang mabuting balita ayon kay San Lucas ay isang paalala sa atin na maging maingat sa ating mga saloobin at kilos. Dapat tayong maging handa na makinig sa mensahe ng Diyos na ipinakikita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod at sundin ang kanyang mga utos. Ang pagtanggi sa kanyang grasya ay nagdudulot ng matinding kahihinatnan, habang ang pagtanggap naman ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Haleluya. Amen.